Magandang araw mga kapapor, na nandito na naman ang inyong lingkod para magkomento sa mga bagay-bagay kahit wala kayong pakialam. So dahil tsismosa nga tayo, dumalaw tayo sa mga forums at nag-audit. Ng mga tsismo. Si Jericho Rosales daw at si Janine Gutierrez ay namataan na ilang beses magkasama. No, it seems like they are dating daw, sabi. Sabi? Pero ayun nga, ay may mga nakakuha ng pictures. Yung isa, sumagot siya dun sa forum, sabi niya nakita daw niya nagdi-dinner daw si Janine at saka si Jericho one time. Tapos yung isa, sabi naman niya nakita niya nagwa-wine daw somewhere in Makati. Itong si Jericho at si Janine. So, madalas talaga silang magkasama lately. And then eto nga, namataan din itong sila na bumibili daw sa Jamaican Patty. Uy, credits dito sa nag-post nito ha, sa isang forum. Maraming salamat sa chismis na 'to. Pero ayun nga, marami yung nakikisimpatya dito kay Janine Gutierrez. Dahil nga daw ito si ate girl ay she's very decent and makikita mo maayos naman siya, mabait siya, tas wala siya mga issues, unlike comparing dun sa mga ibang artista sa same generation niya, siya yung tipong tahimik lang, ganyan, tapos magaling pa na artista. So, sabi nila si Janine daw kasi ay mabilis ma-in love. Katulad na nga din nung kay Paolo Avellino, 'di ba? At saka yung alam naman natin na naghiwalay itong si Raver at saka itong si Janine because of Paolo Avellino, which is on the contrary, may ibang mga balita na lumalabas na kaya naman daw talaga naghiwalay ay dahil umentra daw to si Julian San Jose dito kay Raver. So nung una, 'di ba parang lahat ng blame binabato kay Raver. But then ay nagsilabasan ang mga ebidensya sa internet na ito nga si Janine at si Paolo ay nagkamabutihan, kaya iniwan ni Janine ito si Raver. Ang chika pa kasi nito is mahal na mahal ni Raver ito si Janine. Nagli-live-in daw itong dalawang ito. Kaso daw, si Janine daw ay hindi na daw niya gustong makisama pa dito kay Raver. Kaya siya na mismo yung humiwalay at nakiusap pa nga daw ito kay Raver na sana i-delete yung mga pictures nila sa social media accounts. Tapos may bali-balita din na eto si Janine ay gusto niya magpakasal talaga kay Paolo Avellino. Ganun siya ka-serious kasi na-in love talaga siya kay Paolo. So, may mga listahan na nga daw ng ninong at ninang. Ewan ko kung totoo tong chismis na to o talagang purely marites lang talaga yung naghanas nito. Sabi niya ay, ayun na nga, may listahan na daw ng mga ninongs at ninangs kasi talagang decided na daw ito si ate mo girl na magpakasal kay Paolo Avellino. Grabe no, ang daming naliling kay Paolo Avellino. As in, ano ba meron dyan sa lalaki na yan? Sorry hindi ako napupugian sa kanya talaga at all. Ever since nung lumabas yan, pati yung mga kaibigan kong mga lalaki, talagang for them, ang pogi daw ni Paolo Avellino, kahit tong asawa ko. Napupugian kay Paolo, pero ako, hindi ko makita yung appeal niya. Nasaan banda? Well, iba naman tayo ng taste di ba? Baka sa mga kapwa niya lalaki. Ang malas lang talaga kasi hindi bakla si Paolo. So eto na, parang ang dating kasi is napaka-babaero. Or mahirap mag-judge, pero yun ang nakikita ko sa kanya kasi ang sistema lang niya ipai-inlabin lang niya yung babae. 'Di ba? Unang-una na niyan yung kay LJ pa lang, GMA7. 'Di ba? Nung si LJ ba galing ng Starstruck? Ewan ko kasi di pa naman ako chismosa nung mga panahon na yun. Lately na na-develop yung pagiging marites ko. So, nung time na yon si LJ pa, parang pina-inlove din niya ng husto si LJ. Kaya sobrang na-devastate din si LJ nung naghiwalay sila.
Tas ito naman si Paolo parang akala mo, parang wala lang, parang nagpapalit lang ng damit, 'di ba? Nakakaasar yung mga gano'ng klase ng lalaki sa totoo lang. Tapos parang wala lang sa kanya na may anak siya kay LJ, gano'n. Although mahal niya naman yung anak niya kay LJ, pero ang point kasi do'n is para ka lang nagpapalit ng damit 'pag nagpapalit ka ng babae. So ito na nga, mabalik tayo do'n kay Janine at saka kay Paolo. So sila na, pero hindi showy ito si lalaki. Si Janine yung parang mas more into Paolo, ganyan. Alam niyo ba, mas importante talaga kasi 'pag mas mahal ka ng lalaki, mas nagwo-workout yung relationship kapag gano'n. Mas nagiging maganda yung relasyon niyo kasi ang babae kailangan ng stability niyan, tsaka kailangan niyang maging emotionally satisfied. So kapagka halimbawang ramdam ng babae na mahal siya ng lalaki, wala talaga kayong magiging problema diyan. So anyway, eto na nga, parang nung time na si Janine at saka si Paolo, siguro nararamdaman din ni Janine na Paolo is not so much into her. Tapos ayun na yung time na parang naglalaylo siya, tapos siguro may mga kumakalat sa social media ng mga post daw ni Raver, post ni Janine Gutierrez, pero hindi ko na kinalikot pa kasi di ko alam kung mare-recover ko pa ba yun. 'Di ba sobra ko naman tsismosa kung halongkatin ko pa yun. So alam din yata ni Raver yung nangyayari dun sa relasyon ni Janine at saka ni Paolo Avellino nung time na yun, kaya parang nakikisimpatya siya, kaya lang, jowa na nga niya si Julian San Jose that time, at mabilis din naman nakahanap si Raver in fairness after nila maghiwalay ni Janine kasi lovable din naman siya, 'di ba? We cannot erase that fact. Anyway, so ayun na nga, ay si Janine pa at saka si Paolo Avellino pa, bigla na lang sumulpot itong Kim Pao. So, sumulpot ang Kim Pao at naging trending, na-hype ng social media at sobrang sweet nga nila sa mga videos na nakikita natin na kumakalat sa internet. Tapos binalik-balikan pa yung time na pangarap daw ni Paolo Avellino na makapartner ito si Kim Chu sa mga telenovela, ganyan. No? So, talagang iniisip na ng mga tao magkakatuluyan itong dalawang ito. Pero yun nga, parang si Kim Chu ay nai-inlove na din kay Paolo. Yun ang tingin ko, judgmental. Hindi kasi nung sa kabilang channel pa, actually, matagal ko nang kino-content to, nung una pa lang nauso yung Kim Pao, sa kabilang channel pa. Na-observe ko din, so sinubaybayan ko din yung story nila, kung saan nagsimula, yung sa Linlang, 'di ba? Tapos may mga iba pa silang projects, may mga guesting sila, ganyan. Nasundan natin lahat yan. Tapos, ayun nga, parang feeling ko sa mata ni Kim Chu, nai-inlove na din siya dito kay Paolo. Or meron siya nararamdaman kahit papano, kaya lang parang pinipigilan niya kasi nga, kaka-break lang nila ni Sian Lim. Tapos, ang bali-balita, eto hindi ko alam, kay OG Diaz ko yata to narinig o kay Christy Fermin. Sabi niya na may kumakalat na parang hindi na daw gaanong sweet ang Kim Pao ngayon. Parang hindi na daw kagaya nung una na grabe daw ang lambingan sa isa't isa, na halos di mo daw paghiwalay, pero ngayon daw halos di na magkibuan 'pag nasa set. So ayun, hindi ko alam kung si Paolo, definitely siguro si Paolo may problema dito, 'di ba? Kasi 'di ba yung mga leading ladies na nai-inlove sa kanya, hindi natin alam kung purposely ba pinai-inlove niya o ano. So going back to Jericho Rosales and Janine Gutierrez, okay naman, bagay naman sila, 'di ba? Feeling ko magki-click naman sila, and sana ay maging maganda yung takbo na relasyon nila, at sana hindi lang yung mga pangmabilisan diyan. Ito naman kasi si Janine, wag kang bilis ma-inlove, girl. Pero mukhang eto naman, marami naman nagte-testify na ito si Jericho Rosales, talagang napakabait nga daw nitong tao na ito. No, at saka wala namang masama, pareho naman silang single, so why not, 'di ba? Abangan natin ang mga susunod na kabanata.